Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So bago lahat, meron tayong ah, unang video na i-discuss. Ito una, yung pinatakas daw sa Clark ng mga... Ayoko mag-politics ha, kasi wala naman talaga akong alam sa politics eh. Pero parang medyo nakakabahala to, no? Yung regarding do sa Pogo. So, panoorin natin to, men. Kung ano yung masasabi nyo. Interested ako sa masasabi nyo kasi kung ako magsasalita dito, hindi ko alam eh. Wala kasi ako alam sa politics eh. May halong pagka-politiko to pero ang tinitingnan ko dito yung side ng corruption, 'di ba? Pero I don't care about politics. Kasimaan. Long eroplano pinagkakasimaan. At nag-overtime ang mga tao para tatakan ang mga passport ng lalabas ng Pilipinas. Kala, hindi ko alam yun. 20,000 bawat isang empleyado ng Wow. airport. Ng araw yung pinaalis sa mga Taiwanese, 3 eroplano. Ang sabi ko nung una, isa lang. Kita nyo, wala nang Taiwanese sa Chinese ngayon, di ba? Pinatakas na ni Maan. Maan ang nagpatakas noon. At 2 senator ang involved. No. At 2 senator ang involved. May ebidensya kami. Oh, di ba? Kaya ako galit na galit. Akala sa Mindanao, hindi po sa Mindanao. Sa Clark Airport po pinalusot ang may 600 plus na Taiwanese na sumakay sa 3 eroplano. Yung mga Chinese na nahuli sa Pogo, Taiwanese. Taiwanese, lahat ng nahuli sa Pogo, 600 people. 3 eroplano pinagkakasimaan. 3 eroplano pinagkakasimaan. At nag-overtime ang mga tao para tatakan ang mga passport ng lalabas ng Pilipinas. Kala, hindi ko alam yun. 20,000 bawat isang empleyado ng Clark Airport. Ng araw yung pinaalis sa mga Taiwanese, 3 eroplano. Ang sabi ko nung una, isa lang. Kita nyo, So, sinasabi dito may pinatakas daw yung Maan. Sino yung Maan na yon? Ayon dito sa caption ha, Maan Lapid daw. Then 2 senador ang involved. Ang sinasabi dito sa caption, si Senator Lito Lapid at Senator Riza Hontiveros. Na parang ironic, 'di ba? Anti-China si Riza Hontiveros. 'Di ba? Ayon sa pagkakaalam ko, kasi hindi ko talaga kinukontent ang politics eh. Na-curious lang ako doon sa may pinatakas. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong yung mga may nalalaman sa politics diyan. Sa pagkakaalam ko, kay Duterte nila binibintang, no? Sa kampo nila Duterte binibintang yan. Yung mga pogo na yan. Napaka-ironic lang na marinig ko si Risa Hontiveros na sangkot sa pagpapatakas diyan. 'Di ba? Kasi alam mo sa politics, sorry doon sa nag-request. Sino ba nag-request nito? Hindi ko na maano. Sorry sa sa mga kababayan natin. Pag politics talaga, ayoko nang alamin. Dalang-dala na ako. Dalang-dala na ako diyan kasi napapansin ko meron minsan padadamay. Ako magpapakatotoo lang ako, no. I don't give a fuck about politics na talaga. Pero magiging patas ako sabihin ko nung una, 'di ba? Pinaasa tayo yung mga dilaw, pag-asa daw si Noynoy, 'di ba? Then wala namang masyadong I don't know kung naramdaman niyo na maayos ang panahon ni Noynoy, good for you, 'di ba? Then kasi yung dilaw hinawakan tayo ng 30 years eh. Parang talaga sadyang naka-destiny na sa Pilipinas ang bumagsak talaga kung sino man ang mamuno. Kasi hindi nawawala yung corruption eh. Then, pagdating kay Duterte, pag-asa ng bayan, di ba? Medyo nag-iba ang... Alam nyo, kung effective ang mga dilaw dati nun, di ba? Pagdating sa panahon kasi ni Duterte nun, feeling ko nagsawa na rin ang Pinoy do sa lumang formula eh ng mga dilaw eh. Ayoko namang pintasan ang accomplishment ng mga dilaw. Malay mo meron naman, 'di ba? Pero yung formula nila na puro pang-utak teleserye na bayani si Ninoy, bayani si Noynoy, bla bla bla. Yun ang madalas kong yun ang meron man sigurong nagawa ang mga dilaw na maganda. Hindi ko naalala. Ang lagi ko lang naaalala, laging pag-recognize sa kabayanihan ni Cory, ni Noynoy. Dahil siguro, nung time na yun, sukang-suka na yung tao sa ganung style. Yung pagiging bayani nila. No? Yun lagi ang nangingibabaw na narrative eh.
pagiging bayani nila. Parang nag-shift sila kay Duterte kasi ibang-iba si Duterte. So, naging Duterte naman, ano. Pagdating naman ni Duterte, ewan ko, parang iba nga ang takbo ng Pilipinas pero may hindi pa rin magandang nakikita, no? Then, after nyan, si Marcos naman ngayon. So, marami din napupuna. Kaya minsan hindi ko na alam talaga kung sino yung dapat. Parang nakakadala. 'Di ba? Pag sumuporta ka doon sa isa, may makikitang kabulukan. Then, dito sa isa, may kabulukan na naman uli. Parang, sino pa ba ang tamang suportahan talaga? Nakakagulo. Tapos, minsan, lalo nang nung pumasok ang social media sa Pilipinas, parang lalong gumulo kasi lahat may freedom na gumawa ng istorya kahit hindi verified, kahit hindi naman napatunayan. Kaya minsan nakakadala na may expose na katulad nito, no? May expose na ganito. Tapos malalaman pala natin kahit 'di ba nakaka-convince naman the way sila gumawa ng video. Tapos malalaman mo, hindi na naman pala totoo. Ganito ang istorya. Kasi minsan may mga nangyaring ganyan, ginagamit lang panira Di ba? Hindi natin alam talaga kung ano yung totoo. Honestly, hindi ko rin talaga alam ang totoo. Di ba sasabihin ng isa, ito matibay na ebidensya at biglang babasagin ng kabila na, paano naging matibay na ebidensya? Di ba? Kaya ayoko talaga ng politics. Alam mo, kinakatakot ko pag nag-topic ako ng politics, baka magkamali ako. Yun ang ayoko talaga pagdating sa politics. Pero yung mga simpleng katulad ng pasagot-sagot ni Willie Rebillame, na ibang-iba doon sa tanong ng reporter. Madali lang naman yung on the spot, pwede mong i-criticize yun Pero yung mga facts katulad sa mga kwento-kwento na ganito, mahirap. 'Di ba? Katulad nung maraming napaniwala doon sa kumalat na video na yung sumisinghot ng drug si BBM, naalala niyo 'yon? Maraming naniwala, nung sinabi ko nga nung time na AI 'yon, maraming nagalit sa akin Hindi, bangag talaga yan, bungo, bangag talaga yan si BBM. Kahit pa sabihin mo ng anti-Marcos ako or pag tinignan mo talaga yung video, AI na AI talaga. Nakakatakot din minsan yung paglaganap ng AI Feeling ko maraming maluloko diyan. Isa sa mga gagawing tool ng scammer yung AI na yan. Lalo na yung mga ghost hunter pag natutong gumamit ng AI yan. Katulad nito, no? May kumalat dito Yung kapre daw. Saan na ba 'yon? Kapre daw Si Sir J.M. Balones yata yung nagpasa sa akin. Asan na ba yon? Ito Kung titingnan mo to sa convincing ito. 'Di ba? Ayan Pag pinlay mo yan. Mga kabisik kapre, nakuha na ng video Pero AI ito, mga kababayan ko. Pero mukhang tikba lang. Grabe, nakakatakot ang laki. Yan ang kinakatakot paano na natin madidetermine ang AI. Paano ko nasabing AI yan? Kasi ito, may gumawa na rin yan. Kilala nyo si Kayo, si Kamatis Analysis Unit. Saan na ba yun? Meron siyang ginawang ganyan din Ayan Tingnan nyo. Ayan si Winnie the Pooh, si Nico David daw yan Ayan teddy bear na naglalakad sa likod niya. Nagawa niya So AI yan. Just imagine, nakakatakot. Ito, halatang peke ito, pero sa iba naniniwala na totoo yan. Nakakatakot na rin yung ginagawa ng AI na yan Nung una, yung AI na yan, di ba, nagsimula sa picture yan, Yung pag-edit ng picture, hindi na natin kailangan mag-Photoshop Magaling na gumawa ang AI ng ng mga picture Then, ang sunod na ginawa ang AI kasi artificial intelligence, di ba? Susunod na gagawin ng AI, yung mga boses. Kilala niyo si Chester Bennington, yung vocalist ng Linkin Park? Pwede na siyang buhayin gamit ang AI. Di ba ang bagong vocalist ng Linkin Park ngayon, Ito pa nga yung backstage pass ko na Linkin Park
Oh, Linkin Park 12. Di ba? Nakakalkal ko lang noon. Diyan sa tabi-tabi. Kasi nag-ayos ako ng laruan ko nakita ko diyan. 'Di ba? Yung si Chester Bennington patay na, yung bagong vocalist ng Linkin Park ngayon, babae. Na ipapalit nila Si Chester Bennington yung kumakanta Just imagine, ganun ka, although na hindi pa siya masyadong perfect, no? Pero nandun na Lalo na yung naglabasan itong ganitong video na to. Kaya mga kababayan ko, tulong-tulong tayo i-determine ang peke sa hindi. Nakakatakot ito pag ginawa ito ng mga peking ghost hunter. Mas lalong maraming OFW magpapadala ng pera. Lalo na dyan sa kapre-kapre na yan. Nasaan na ba yung kapre na yun uli? Diyos ko. Mga kababayan ko, kung hindi natin tatalasan ang utak natin, para parehas tayong dadamputin sa kangkungan. Ayan Oh, ito mga kabisik kapre. Nakuha na ng video yan, oh. Anong sinasabi dito sa comment? Ay, may mga nakakalata na peke, 'di ba? Pero sa maniniwala dito. Kasi putya, kung makikita mo, yung shading niya, Grabe, nakakatakot ang laki. Oh, ito mga kabisik kapre. pati yung shine ng ilaw, 'di ba? Nakuha na ng video yan, oh. Kaya doon lang siya na-booking yung tumagos yung dahon sa ulo niya. Pero passable ito sa sa mga fan ng Ghost Hunt. Yun ngang multong nakakumot kay Kuya Red, pumasa Yun pa kaya? 'Di ba? Anyway, proceed tayo na nakakatakot na Kaya yung mga scammer nag-upgrade na rin yan. Hindi pwedeng mahiwalay. Magtulungan tayo. Ako hindi ko kakayanin yan. May chance na baka maloko din ako sa susunod. Na hindi ko nakayanin ma-determine kung ano yung tunay. Magtulungan tayo. Mga kababayan ko. Yan na lang ang panlaban natin. Anyway, next. Ano ito video na to? Kita... Ano daw na barel? Sariling paa. Tingnan natin. Kasi naman, hindi naman dapat pinaglalaroan yan. Yung ganyang... Nangyari yan sa tao namin, do sa guard namin, sa rest house namin dati. Hindi naman kasi dapat pinaglalaroan yan Yung baril Yung parang, di ba parang may training ang dyan, ang mga security guard? Siguro ito, parang hinire lang ito na oy, mag-security guard kayo, parang binigyan lang na uniform. Ano nangyari? Doon tayo sa mismong may nangyari. First time siguro nakahawak nito. Sinabi ng tatay ko, number 1 rule, kahit na may bala o wala, laging itatrato mo yung barrel na loaded. Huwag mo itututok sa kahit sino, kahit wala pa siyang bala. Gulat ako. Sound effect lang yun, di ba? Sa una kasi, parang pag tinamaan ka daw ng bala, parang hindi mo pa mararamdaman yan no? Then, hahabol na lang yung feelings mo pag naramdaman mo na. Ano ba? Ano ngayon? Dadala ka sa ospital niyan. Pag dinala ka sa ospital niyan, ano yan
iimbestigahan pa yan eh. Oo, hindi ganun kadali yung, alam mo, nabaril ka. Kasi naalala ko nung naka-duty ako sa emergency room, kailangan i-ano agad yan. May tawag dun eh. Nakalimutan ko na. Ano ba naman kuya yung ginagawa mo? Ay, ako! Ang masakit pa niya, durog pa yung buto. Ay, nako, Diyos ko. May tawag yan eh. Yan nga ang gusto ko ma-experience, yung may sumugod sa ER dati na may gunshot wound. Kasi may technicalities pa yan eh. Kailangan i-report mo pa yata sa police yan pag gunshot wound. Pati saksak yata. Ano to? Hoy, tama na! Ano nagawa yan ito? Minsan pag mag-upload sana ng video, sabihin din ko ano yung pinagmulan kasi minsan ang gusto lang na mangyari, parang yung bugbugan lang ang makapture eh. Oo, masaya naman. Hindi masaya. Entertaining nga naman makakita ka nagbubugbugan sa kalye. Pero mas maganda sana nalalaman natin istorya kasi doon tayo natututo sa storya eh. Hindi doon sa bugbugan eh. Ano to? Git-gitan ba to? Nakita ng camera yan. Tigil yan. Wala kang traffic enforcement dito. Saan? Kung wala naman damage doon sa sasakyan, siguro okay na mag-usap na lang kayo. Sige, sigawan kung talagang galit na galit, pero wag na magsakitan. Yung parang ipaalam, let's say ang may kasalanan dito ay yung rider. Sabihin mo na lang, pare, kasi ikaw padaskul-daskul ka magmaneho. Hanggang ganun na lang. Wag na yung magsuntukan. Kasi dyan nagsisimula yan. Paano kung may baril yung isa, di ba? Eh di, ano ba ang point, no? Lahat tayo involved dito. Pwedeng ako, kasama kayo. 'Di ba? Na matututo tayo lahat sa ganitong experience. Ang lagi nating iisipin, ano ba, pag dinagukan ko ba siya ng helmet, mababalik ba yung pagkagit-git sa akin? Hindi naman na eh. Dapat na lang siguro pag-usapan. Alam ko mahirap yan, lalo na pag pikon na pikon ka na. Pero yun talaga ang kailangan gawin eh. 'Di ba? Kaysa magpukpukan kayo ng helmet, tapos hindi mananalo yung isa. Dahil hindi nananalo yung isa, bubunot ng barel. Malay mo, may daladalang barel. Eh di, mas lalo tayo hindi nakauwi sa pamilya natin, di ba? Sasabihin nyo sa akin, madali lang sa'yo sabihin ganyan. Yes, alam ko. Kaya nga pinag-uusapan natin kung ano yung ideal eh. Parang ganito yan, men, kung gusto nyo na hindi kayo magkaroon ng diabetes, umiwas kayo sa maraming kanin, yun talaga yung tama eh. Pero pag nandun na tayo sa kainan, mahirap talagang sundin yun. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung tama. Kahit alam ko na dapat gulay lang ang kainin. Ano pa ba yung dapat less rice? Alam ko naman yun eh. Kaya lang ang problema, pag nandun na tayo, mahirap nang gawin yun. Lalo na pag masasarap yung ulam or masasarap yung nakahanda. Hindi pwedeng hindi ka matukso. Kaya nga ang sinasabi ko yung ideal gawin. 'Di ba? Dahil lahat tayo marurupok tayo pagdating sa ganyan. Kailangan iisipin natin 'yan. Lalantakan ko ba 'to? May diabetes na ako. Gusto ko bang maputulan ng paa? Gusto ko bang magkaroon ng problema sa paningin ko? Dahil 'di ba, isa sa komplikasyon ng diabetes, mabubulag. Parang ganun lang 'yan. Parang ganito, no? Nandito ka na sa sitwasyon na 'yan, iisipin mo, baka mamaya may baril ito. Mabaril ako, paano yung pamilya ko, sinong bubuhay? 'Di ba? Yun ang iisipin natin. Lahat tayo nag-i-struggle tayo sa ganyan. Walang magaling dito, kahit ako hindi ako magaling.
Kasi, kaya lang, ang pinag-uusapan natin kung ano yung dapat gawin. Yun sana naiintindihan nyo. Kasi minsan babanatan, ikaw, kaya mo ba, Eka? Kaya mo ba, Eka? Yan! Puro ka salita, kaya mo, Eka. Kaya nga natin pinag-uusapan kung ano yung dapat gawin eh. Dahil kasama din ako dyan. Ang patola. Next! Ano itong video na to? Ba't ano nangyari? Wait lang ha. Wait lang. Dito muna tayo sa una. Ano to? Ang tagal ko. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? Nung una hindi ko nagigets. Ano yung dito? Tapos nung dumikit yung kasama niya, kung hindi nyo na-gets yun, mahina kayo. Ayoko na sabihin kung ano yun. Next video. Lalaki sa Las Piñas, ninakawan ng cellphone, rumesbak, tinangay naman ang susi ng motor. Ninakawan. Ingat. Napanood ko na to. Matagal na to, yung kinuha niya yung susi nung snatcher. Next video, hindi naman yun eh. Do tayo sa video na kinumpile ko. Next, ano pa ba yung video na nandito? Ano to? Itong... Drag Queen Philippines. Anong nangyari dito? Ay! Shit. Nalaglag Dapat kasi yan eh, chine-check talaga yan eh. Kilala niyo yung wrestler na si Owen Hart? Diyan din namatay yun eh. Kaya yan pag may mga ganyan, dapat dekalidad yung gagamitin, hindi yung basta akala mo okay lang siya. Diyan namatay si Owen Hart, di ba? Doon sa Over the Edge na pay-per-view, yung wrestler. Kasi may gimmick siya na bababa siya from taas. Napaaga yung kasi nag-snap yata yung harness niya. Ganito, swerte nila, mababa lang yan. 'Di ba? Pero baka na-injury din yan dahil din eh. Bumigay yung harness. Point. Kaya pag mga ganyan dapat professionals yung nagsiset up niyan eh, yung mga pang mountaineer talaga. Hindi basta-basta lang yan ng kung sino-sino. Next video, ito to. Ano ba to? Paano kung may namamalimos sa'yo na ganito, magbibigay ka ba? Siyempre, tayo tapos. Kasi kaluhin lang po, gutom po tayo. Yawa. Kasi kaluhin lang. Tignan nyo yung mukha ni ate. Dito. Yung mukha ni ate, tinan mo. Kasi kaluhin lang po, gutom po tayo. Yawa. Hindi ka naman kasi nakakaawa kasi kuya. Kasi mukhang malakas ka eh. Hindi kayong mga tipo na kung bata ka, medyo may impact pa yon, katulad ni Sampaguita girl na naka-uniform na pang estudyante. Maawa doon. Siyempre, estudyante to, kailangan natin tulungan. Pero pag ganyan kasi, parang pwede ka mag-construction worker niyan kuya eh. Tapos pagka ganyan yung cellphone, nakakatakot yan. Baka mamaya hablutin yan eh. Ingat-ingat din.
Sir, pwede ba kayo tapos? Sir, kaluhin lang po, gutom po tayo. Pati ito si ate, oh, dala-dala niya yung cellphone niyo. Dapat tinatago niyo na ang cellphone niyo pag ganyan. Yawa. Sabi nung nagpasa sa akin, kamukha daw ni Chucky. Kilala nung si Chucky, yung sa Child's Play. Ang mukha ni Chucky. No. O nga pala, may issue akong i-address yung kay Willie Rebillame eh. 'Di ba parang iniwasan niya yon. May nag-comment sa akin eh. Ang comment sa akin dun kay ang palusot nila, ba't kaya daw iniwasan ni Willie Rebillame dahil bawal daw, may batas daw bawal mamalimos. Totoo naman yon. Pero pwede mo naman kausapin yung tao eh. Tsaka isa pa, si Willie Rebillame, susunod do sa bawal mamalimos. Eh siya nga yung limos ng limos sa TV eh. 'Di ba nung dati meron siyang contest yung sa Wawawi. Yung mag-uusap biglang may OFW doon na magbibigay ng pera doon sa nakatayo doon. Pinapayagan niya nga yun eh. Kaya hindi palusot yung kaya iniwasan ni Willie Rebillame bawal daw ang mamalimos kasi. Yes, totoo may batas talagang ganon. Pero sa personality ni Willie Rebillame hindi niya gagawin yun dahil yun yung pinagkakakitaan niya eh. 'Di ba? Or let's say ganun nga napagsabihan siya na, "Oy, bawal mamalimos." Di sana kinausap niya man lang dahil gusto siyang makausap ng tao. 'Di ba? Yung hindi yung iniwanan niya na lang basta-basta doon. Wala, mga palusot nung mga fans ni Willie Rebillame hindi bumibenta sa akin. 'Di ba? Tingnan natin yung mga sinabi Punta tayo doon sa comment section nun. Yung mga nagtatanggol kay Willie Rebillame. Doon tayo sa YouTube studio. Ay, hindi pala dito. Dito pala yun sa kabila. YouTube studio. Para mabasa nyo, Kasi parang ang dating pinagtatanggol nila sa paraan na convenient sa kanila. May authentication pa. Dali lang medyo papakita ko lang sa inyo yung mga comment sa akin tungkol doon. Wala pa naman tayong 30 minutes eh. Yung kay Willie Rebillame. May nag-comment pabalik-balik ang kwento. Sorry, nagkikwentuhan lang kasi naman tayo. Puro naman kayo basher, kung iboboto, di ayos. Pag hindi, wala tayong magagawa. Ganun yun. Wala naman sinabi na hindi iboto yan. Tanga naman na itong nito. Sabi, putang ina ka, isa ka ding bobo, Willie. Anong ang bata? Meron dito Sabi ganun, sinagot ko yon. Wala, binura na yata. Binura na yata yung... Ay, hindi. Doon sa isa yata yon. Yung sa may Willie na totoo, Willie Rebillame. Kasi talagang gustong-gusto siya ng mga mahihirap. 'Di ba? Sabi gano'n ni Boyski, panot ka ba? Mga, sungi ka ba? Wala yung mga comment, 'di ba? Sabi gano'n nung isa dito, sana ba yun? Papakita ko dito. Sabi nga nun, di naman sa pinagtatanggol si Willie, pero may batas kasi na bawal magbigay ng limos. Di sana nilapitan at kinausap niya man lang.
Sana kaso parang nandiri, umano pa rin. Kasi ito alam naman natin lahat ito. Kaya lang syempre yung personality ni Willie Rebillame kasi, alam mo na, 'di ba? Na ano siya sa mahihirap, 'di ba? Malapit siya sa mahihirap. Tapos ganun ang gagawin niya. Yung pero pag nasa programa siya, bait na bait sa kanya, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, proceed tayo sa mga susunod na video. Sana ba yung... Yun na yata yun? Oh, last na pala yun, sorry. So, salamat sa inyong panonood sa akin. Kita-kita tayo mamayang gabi. Magandang gabi po. Bye-bye.